Hello everyone, I'm Romuel. I passed my licensure examination last April 2024. Ano sasabihin ko? Hi, I'm Tristan. I took the board exam nung 2019 August and I'm teaching Module 5 subjects. Hi ma, ano pa? Ako pa pala si Dave yan. Pareho kami nito nag-take 29, specify mo no, August 2019 po kami. Then subjects po na tinuturo ko sa Metamorph is yes. Pakulang na pati minor po ituro ko din. Pharmacorizal, mga ganun. Hello po, I'm MJ. I feel old. 2014 po ako nag-take ng boards. And then I'm teaching jurisprudence and ethics. So hi everyone, I'm Romuel Barbado. Ay bakit? Romuel lang. Oo. Oh, sorry. Kumalma ka lang, okay lang yan. Hi everyone, I am Kay. I passed the licensure exam last November 2023 and I teach Module 1, Chemistry subjects. So I'm currently teaching Module 2 subjects, Pharmacognosy and Biochemistry. Okay? So I have, technically, I have kasi, alam mo yun, nung, mabilis lang to, nung mag-aaral ako ng college, my mom was like, oh, pili ka na gusto mong course, bahala ka. Basta kung saan ka masaya. Until such time na, alam mo yung na-run through ko na lahat ng courses na gusto ko, wala na natitira, tapos pharma na lang nandun, pharma na lang, sige yan na lang, mukhang okay naman yan. Ikaw, Doc. Ayun na nga. Dapat, ang course ko, accountancy. Kaso, nakita ko yung board rating nila, sabi ko, ayoko na pala. So ngayon, undecided ako sa course ko that time. Ngayon, yung mother ko at saka uncle ko, pareho silang pharma. Shoutout sa inyo. Ayun. So yun, ang budol nila sa akin, totoo yung budol be, ang sabi nila, tutulungan daw nila ako sa buong course. Hindi nila sinabi, tuition lang pala ang itutulong nila, hindi pala yung mismo pag-aaral. Naiiwan ako mag-isa doon, Kaya yun, nabudol nila ako. Never, it's because it was my personal choice. Yeah, pero kasi when I graduated from high school, I didn't know what to take. Yun talaga ang totoo. And sabi nila, pinakamadali daw humanap ng trabaho ang pharma. Parang in demand. So, sige, mag-pharma ako. Then that's it. Attorney yung mga ilang pirasong bata na ginusto ko to. Oo, ginusto ko to. Kaya tatapusin ko kahit anong hirap, diba? 99% ng mga estudyante, ay ayaw po nito sir, basta dito lang kami. I have. Bakit? Sino nagsabi sa'yo? Sabi po ng mama ko, sabi niya nun, puro memorize lang daw sa pharma. Kasi ma'am, one time naalala ko, very exact, vague yung memory. Nai-contest ako nun ng declamation. Wow, So, sample. nag-memorize ng ano. Ma'am, pambabae pa yung acting ko. So, nakaka-memorize po kami nun ng mga 3 long coupon bond. So, sabi niya sa akin nun, mag-pharma ka kasi memorization lang yon. Ay, pumasok akong pharma. Computation, Chemistry. and ayoko na. So in short, nabudol ka? Nabudol ako. Okay. Ako never. Wala. Nagising lang ako. Gusto ko mag-pharma. Nagising. Wow, proud. Dahil magaling yung teacher namin eh. Oo. Tsaka ano kasi nun, mami, very interested ako dun sa subject kasi weakness ko talaga yung mathematics din nung high school tsaka elementary. So, parang yung mindset ko nung college, gusto kong i-take yung mga subjects, nahirapan ako para, actually ma'am, nag-pharma din ako kasi mahina ako sa chemistry. Ay, ganun? Ang Sabi ironic niya naman nun. taas sa, madaming chemistry sa pharmacy. So, ginawa ko yun as a stepping stone. Ilang stone yun. Para yung weakness ko maging, tawag doon ma'am, weakness maging strength. Gano'n. Tinatransform mo yung Yes, ma'am. taray mo dyan. Oo, ko I have lang. Weakness ko rin yung math. Natakot ako sa pharmcal. Pero magaling yung teacher namin. Ngayon, yun na yung favorite ko. Why? Ayun. Kukunin ko itong nalong. Never talaga. Parang lahat naman tayo, never, no? Ngunit ko ako ng exam. Ako naman never kasi, like,
Alam mo, when we started sa pharmacy, they keep telling us, may math ba dito? Naalala ko nag-enroll ako. Naalala ko pa yung prof na yun, nag-enroll ako. Sabi ko, ma'am, may math ba dito sa pharmacy? Tingnan niya ako sa mata, sabi niya, nak, huwag kang mag-alala. Wala. Kampante ako. Come first year, second sem, nak ng tipaklong, may pharmaceutical calculations. Kaya nung nakikita ko si ma'am, alam mo yung may puot lang sa puso ko, ma'am, sinungaling ka talaga. Sabi mong wala. Okay? So ayun, alam mo yung pikal, ganun, alam naman ang lahat, pikal na tayo, ganun lang, no? Yung konti, yung hipan lang tayo, wala na, hulog na. O ikaw, Doc, bakit? Ito na nga. Hindi. Una, gusto ko malaman kung sino nagsabi sa kanya na wala daw pharmacal dito. Sasaktan ko with respect and love, no? Pero, prop ko din ba? Hindi, hindi, ang hirap ng pharmacal namin kasi yung fact na yung exam namin, walang choices. Walang choices, as in, manually kang magko-compute. Umulit nga akong exam nun eh. Midterm ata yun. Pero okay lang. Okay na ako sa pharmacal. Favorite ko na siya. Wala naman. Mahirap kasi numbers, di ba? Numbers talaga. Tapos mahirap pa kasi kung di ako nagkakamali, ang teacher ko sa pharmacal, Parang ano, yun. So parang, di ba? Mas lalong humirap. Sorry, I love you. Lagi. Parang lahat naman tayo, no? O kayo na magkwento, ako mag-lemon na lang ako. Paano kumuha ng lemon dito? Ito na lang. Bahala na kayo sa buhay din magkwento. Ako magaling. Si Sir Dave na lang magkikwento. Ako. Ayun na nga. Di kasi yung grandfather ko. Pero at least hindi sunod. Noon hindi siya sumunod, ngayon sumunod na siya. Kapag nakakaranas siya ng arthritis, kasi diba aging, osteoarthritis, ayun, slay. Ayun, diba as much as possible dapat NSAID yung unang binibigay, unang tinitake. Pero siya, dinetso ka agad niya sa steroids. Ang brand na iniinom niya, which is I think that was steroid. Pero sasabi ko, makakapanghinang immune system yan. Tapos dapat kapag nag-i-stop ka ng steroids, dapat dose tapering, diba, as students. O yun. Pero at least yung nagbago naman na siya, hindi na siya nag-take ngayon ng gamot ng steroids. Wala. Never. Actually, I have. Pero hindi ko nga, wala akong matandaan na instance, to be honest. Kasi feeling ko, kaya ko lang sinagot na na I have, it's because parang my parents kasi, parang every time naman may nararamdaman sila, nagpupunta ng doktor. So feeling ko kahit tanongin nila ako, di ako paniniwalaan, pupunta pa rin sa doktor. So, diba, bakit pa ako magde-dare magbigay ng aking advice? Umabot na tayo sa pharmacist tayo. May career na tayo. Pero hindi pa tayo papaniwalaan ng magulang natin. Generational gap siguro kasi, Mom, are you watching, Mom? Oo, mahirap talaga silang pasunurin. Kasi, syempre, influence ng SOCMED. Diba? Minsan mas naniniwala pa sila sa mga YouTube videos Tama. na kailangan mo daw inumin yung ganito para mawala daw yung hypertension mo. Which is very wrong. Tama. Makinig po kayo. Mauna muna ako dito. Ganito kasi yun. Kayo ba, matutuwa ba kayo kung ang klase nyo, 7 to 8 major subject, tapos yung next class nyo, 3 p.m. to 6 p.m. Siyempre hindi, di ba? Alam mo ano yung 3 p.m. to 6 p.m. namin? NSTP. So, alam mo paano kami nag-cut? Ganito lang, madali lang yon. Ma'am, di ko alam kung maalala nyo ako, pero feeling ko di mo naman papanoorin to. Anyways, alam mo paano kami nag-cut? Di ba, classroom? Alam mo yung bag, sinaslide namin hanggang dulo ng pintuan. Tapos pag ganito na yung bag, gagapang na kami. Isa-isa kaming nawawala. Until napansin ng prop, bakit parang wala na yung nasa likod? Kasi lahat ng buong linya namin nagsiuwian na. Hindi ko titiisin ang 3 oras ng NSTP. Ikaw, Doc? Ayoko mag-spill. Uy, kumuha ka ng lemon. What ito? Sa loob. Sa loob. Sorry. Sa loob. Ano lemonade dito? Sa loob pala. Oh, ito pala. Ayan. Ala, kinain ko pala yung malaki. Hindi niyo man sinasabi sa akin. Good example ako. Attorney. ako minor subject, yung literature. Nanood kami ng sine, Alvin and the Chipmunks. Tapos the next time na nag-meet, nalaman ng professor na nag-cut kami just to watch Alvin and the Chipmunks. Pinakwento sa akin yung movie. Yun yung pinag-aralan namin buong class.
That was embarrassing. Oo, sobra. Tuntua naman yung mga kaklase ko kasi willing-willing naman ako magkwento. Well, sabi naman ng teacher ko, that's still literature, sabi niya. Yun. Hindi, malolo siya eh. Tapos minor subject. Tapos, well, ako kasi din yung ano, di ba parang usually up to 3 absences bago ka... Oo, EUD. Inuubos ko yon. Even in law school, inuubos ko siya. Sinusulit ko talaga siya. Para may pahinga, di ba? Oo, mahalaga pahinga. After all. Wait lang. Kaya today. Never. Oh, good girl. Ikaw, kwento mo. Anong subject? Sinong professor? Ma'am, nung first year kasi kami, bali, ang alam ko, pag sinabing may faculty meeting, lahat buong university magkakaroon ng meeting. So, ma'am, nung time na yon, nagpagupit pa ako nun eh. Sabi ko, excited pa akong pumasok kasi, ma'am, nagpagupit, di ba? Like, puging-pugi ka sa sarili mo, ganyan. Wow! Okay, guys. May klase ba? Tapos sabi nung kaklase ko, may faculty meeting. Walang pasok. Tapos ma'am, edi umuwi na kami. Sakto ma'am, subject namin nun, pharmaceutical calculation. Tapos, nung time na yun ma'am, naghahabol ng lessons. So, ayun. Pagbalik namin, kinabukasan, pinagalitan kami. Okay lang yan. At least, di ba? Yes, ma'am. Oh, kapag di ka napagalitan, di makukumpleto yung college life mo. You needed that kind of experience. Yes, So, ma'am. Departmental lang palang faculty meeting. Oo. Hindi siya buong university. Yes. Quality education. Bakit ako lang? Maingat kami. Oo, kasi clumsy, nabasag, kasi feeling ko nakikipagharutan. Bawal yun, guys, ha? Bawal magharutan habang nasa lab. Medyo may pagkaisip bata po ako. Di ko nga po alam bakit ako naging abogado. Pero may pagkaisip bata ako, lalo na when I was in college. Maharot kami ng mga barkada ko. I remember meron doon kawawa isa naming barkada. Lagi namin siyang hinihiga. Oo, tapos binubuhat namin siya. So, I think that was the time na ayokong banggitin yung pangalan niya. Tago na lang natin sa pangalang Tala. So, lagi namin siyang hinihiga. Tapos, feeling may nabasag kami noon. Iyon, sa amin naman, madali lang kasi friend namin yung laboratory technician. So, babayaran lang namin. Hindi na malalaman ng professor. Kaya feeling ko madami ako na-contribute. Economic contribution ko sa CEU. So, dami nang binayaran ko. Dalawa in one day. Yung isa crucible. Galit na galit yung teacher namin. Ba't mo kasi inaano yung tripod na may crucible? Sabi niya gano'n. Oo nga naman, may point siya. Tapos, sa sobrang tense ko, natatakot na ako kasi pinugulitan ako ni ma'am. Isa pa naman yun sa mga favorite teachers ko. Sa sobrang tense ko, next ko naman nabasag test tube. Tapos, kasi ko alam anong gagawin ko. Lumapit ako sa teacher ko, ma'am, nakabasag ako ng aparatos. Parang mga kinder ka na di mo alam yung gagawin mo. Ayun. Tapos nag-pandemic, so nakaligtas ako, di ko siya napalit. Hello? So, noon. Cut. So, kasi Ikaw? nung time namin, nakabasag din ako ng ilang test tube, tapos steering rod. Ma'am, kasi naman yung test tube holder, ang hirap Ayan. gamitin. Hindi mo Nakakalita, alam no? kung pipisilin mo ba, or Kung pakakawan, pipitawan mo oo. lang, ganyan. Tapos nabasag ko. Mabuti ka nga hindi napalitan. Kasi nung pagbalik namin after pandemic, Siningil ka. siningil ako. Yung Bomex naging Pyrex. Sorry. Oo naman. Exam pa nga. Midterm nga eh. Dalawang subject pa. Or mid-pickle. I think I can speak for everyone here. Mas bilang sa kamay yung mga pinasa mo kaysa dun sa binagsak mo. At alam naman natin, parang 80% ng mga quizzes na tinake na tayo bagsak. Correct. Accept na natin yung fact na yun. Ayan pa kayo? Micro or mid-pickle 1. I second the motion. Exam din. Ako din. Tapos, Ayun. Normal college life. normal. Parang di naman kompleto college life mo kung hindi ka bumagsak, diba? At least graduate na tayo. Parang never.
CR lang talaga. Actually, di naman kami nagpapaalam. Kasi nadidistract yung prof. Oo. Tsaka ano nga yun? Tsaka layo ng kantin, ang daming bababain. Tapos parang hindi ko matitake na kainin. Tapos nagsinungaling ako. Wow! Grabe, mahal naman. Baka kunin. Baka kunin ka. Attorney ka muna. Grabe kasi yung schedule noon nung pharma, parang 7 ka papasok, dire-diretso yun. Meron doon parang 30 minutes lang or something. Masarap yung munggo sa kantin namin. So, punta kami doon just to eat lumpiang toge na prinito plus munggo. Tapos biglang pumunta din yung prof. Nagkita-kita kami. Sinabi na lang namin, kain po. Ano yun? Wala na ako. Kaya mo yan. Ano yun? Ako nagpaalam. Oo, madalas, dalawang subject yon, kinetics sa hapon, LH 214 at saka IPS. Paano ba naman kasi IPS 5 to 7 kami nun, di ba? Alam mo yun, so punta ako Densai, order ako ng turon tsaka tusok-tusok doon. Kasi hindi ako babalik, pero okay na naman, saya naman. Kasi schedule talaga. Opo. Di ba? Ikaw. I mean, we can all speak for each other na ang schedule ng pharma, hindi siya biro. Mag-start tayo alas 7. Tapos, swerte ka na kung uwi ka na alas 4. Pero madalas umabot tayo alas 7. Ang mga Manila kids, alam nyo to, pagkatapos pag nagla-lab tayo dun sa PHL, napakainit, di ba? PHL. Pag pumunta tayo dun sa likod, sa may Vimapa, ano mga bibilhan natin doon? Lahat ng tusok-tusok bibilhan mo doon. So kami, syempre, during class pala, paalam namin CR, bibili kami ng snacks doon. Kasi syempre nakakapagod mag-lab doon, di ba? Imagine, 3 hours lab, tapos ng break na 30 minutes, 3 hours lab ulit. Sino bang hindi mababaliw doon? We? Last time. Cycle siya na iba. Can I? So, Yung never, kasi ganito, yung QC1 namin, ganito, ang QC namin, dehado na ako sa LEC. As in yung dehadong-dehado. Magkaklase kami. Ito pumapasa sa quiz. Ako wala akong napapasa na quiz. Dehado kami parehas. Sabi ko, lab is my only hope. Kahit na 1 unit yung sinisipagan ko talaga. Alam mo yung lahat ng ginagawa ko doon, QC, di ba? Quality control. Kalkulado talaga. Hindi ako pwede magkamali dito. Kasi kung hindi, GG na ako. Paalam na po, bumagsak po ako ng QC. Kaya yun, so ever since nagka-QC1 lab kami, alam mo yung lahat planado. Doon ko lang masabi siguro, out of all my years of pharma, doon lang talaga ako nagsipag. Kasi usually pag nilab tayo, tamang gaguhan lang. Sila attorney nagbubuhatan. Kami Dave, nung magka-group kami, wala, nagtatawanan lang talaga kami doon. Pero nung QC1 talaga, focus. Tapos alam mo yung ironic? Ang ironic is that, sobrang hate ko ng QC. Pero yung QC, sobrang hate ko ng QC, pero yun yung tinuturo ko din ngayon sa Meta. Module 6 din ako, di ba? Life is ironic sometimes. Ano ba yan? Hindi kasi kumpleto yung QC life ko eh. Siguro baliktad, hindi nakapaglagay. Ayan, kaya never. Hindi nakapaglagay. Ikaw na parami ka. Yes, ma'am. Ma'am, naalala ko pa nung time na yun. The first year kasi yung QC, di ba, ma'am? So, parang biglang, dapat lang siya, faint lang yung color dapat. Biglang nag-darken. Tapos sabi yung instructor ko, normal lang yan, dyan bumabagsak yung mga estudyante. Parang napaka-casual nung sinasabi, no? Anak, babagsak ka na, anak. Ma'am, na-trauma ako nun, nagsipag ako nag-aral. Wow. Na-take ko na yung Iniingatan ko yung pangalan ko, no? Ikaw, bakit di ka nag-encourage? Ma'am, baka Diba? baka Tayo yung makapili sila ng maling desisyon sa buhay, tapos ikaw yung maging, ako pa yung may kasalanan. Pero at least part ka ng buhay nila, diba? Maling desisyon. Oo! Diba? Usually yung mali nakikita eh. Kaya makita ka lagi. Hala, Diba? Mindset. isa wala akong malaking kamalian. Ako lagi yung sinasabi, for me kasi, for those na gustong maging lawyers, ang sinasabi kong maging pre-law nila is actually pharma. Pharma is a good pre-law kasi yung iba yung training natin sa pharma. So, emotional, mental, physical training mo before ka mag-law, madaranasan mo yan lahat sa pharma. Tsaka, alam mo yung techniques on how to remember profession sa law, makuha mo sa pharma. Kaya lagi ko sinasabi,
mag-pharma sila. Tsaka, I think up to now, okay pa rin naman makakuha ng trabaho. Diba? May natatandaan nga ako one of my professors back in law school, ang anak niya is a pharmacist in the US. So, nagkaklase kami, or first day, tinatanong ano yung prelo mo and all, ano yung profession mo and all. And then, I told him na I'm a registered pharmacist. Sabi niya, mag-drop ka na, mag-pharma ka na lang sa US. Kasi malaki talaga sahod. So, kaya lagi ko pa rin nag-encourage na if they have the courage to take pharma, take it. Sa current school ko po ngayon, meron dong senior high school and one of the subjects sa STEM was pharmacy services. So, yun lagi utos sa amin nun din na explain sa mga bata yung advantages ng pharma. Para sundin sabi ng attorney, ito tama, hindi siya ma-appreciate. Pero please correct me if I'm wrong, out of all the allied health courses, pharma po yung one or if not may pinakamaraming opportunities sa work. Unlike yung ibang allied health na more of clinic or academe or government, ito mas malawak siya. Wow, seryoso ko doon, educational ko doon. Ayun, so yun. Ikaw ba? Sa akin, ganito lang. For all of you who are taking pharmacy or planning to take pharmacy, it's a big step talaga. So you're very brave for coming here. Hindi siya madali. Magiging mahirap talaga to. O dami kayong araw na iiyak kayo. Alam mo, tititig na lang kayo sa ilaw, tapos parang, what if naging hotdog na lang ako? Yung mga ganong bagay. Pero ganito, tama ba itong tinatahak kong landas? Pero ganito lang kasi, once you reach that pinnacle, not really the start of our career, yung RPH ka na, ito yung gusto ko tandaan nyo, madami tayong work na pwedeng pasukan. And apart from that, we're the most flexible out of all the allied health workers. Saan ka nakikita, di ba? O, attorney, lecturer. O ito, lecturer, part-time tarantado. Joke lang, Dave. Joke lang. Ito, lecturer si Dave. Tapos kung saan-saan pa siyang university nagtuturo. Kung mabibilang mo sa kamay, lampas sa daliri. Pakat po Pero ganun nga. Linaglag sa ano. Pero yun nga, what's nice about this is that we're very flexible. Ang dami nating pwedeng gawin na hindi kayang gawin ng ibang allied health courses.